Magandang gabi, kapatid. Sa video na ito, ating tatalakayin ang dalawang emosyon na hindi natin maiiwasang pagdaanan at hindi tayo nasasabik na makatagpo. Ito ay kung nagdadalamhati ka at dumaranas ng matitinding kabiguan. Nais kong ipaalam sa iyo na nakikita ka ng Diyos sa pinagdaraanan mo at may pangako at mensahe siya mula sa Biblia na pwede mong sandalan at panghawakan. Iyan ang alamin natin ngayon. May mga gabay rin tayong panalangin matapos ng bawat paksa upang agad mong mailapit sa Diyos ang iyong nararamdaman. Bago tayo magsimula, inaanyayahan kitang makiisa sa comment section at ibahagi ang iyong testimonya at mga panalangin. Sama-sama nating ipapanalangin ito. Pwede ka ring magmungkahi ng topics o format na gusto mong mapakinggan. Susubukan kong mag-reply at gawin ang narekomenda mo sa mga susunod nating ipapalabas. Kung gusto mong suportahan ang ginagawa ko sa channel na ito, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe at pag-share ng video na ito sa mga mahal mo sa buhay na nais mo ring makatanggap ng mensahe mula sa Diyos sa mga oras na ito. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Ngayon, kung handa ka na, halina, makinig at matuto hanggang sa makatulog mula sa ating aralin na galing sa Biblia. Saan hahanapin sa Biblia kung nagdadalamhati ka? Unang Korinto chapter 15. Ang kabanata ng Unang Korinto chapter 15 ay isang malalim na pagtalakay ni Apostol Pablo sa doktrina ng muling pagkabuhay. Isang mahalagang katotohanan na nagbibigay ng pag-asa at kaaliwan sa mga nagdadalamhati, lalo na sa harap ng kamatayan. Bagamat hindi ito tuwirang tumatalakay sa proseso ng pagdadalamhati, ang mga katotohanang inilahad dito ay tumutugon sa pinakamalalim na dahilan ng ating dalamhati, ang pagkawala ng mahal sa buhay at ang tanong ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Naririto ang mga eksaktong sanggunian mula sa Unang Korinto chapter 15 na may kinalaman sa ating tema kung nagdadalamhati ka. Sa verse 19, ito ang sinasabi: kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kapag nagdadalamhati tayo, nawawalan tayo minsan ng pag-asa. Ngunit pinapaalala ni Pablo na ang ating pag-asa kay Kristo ay lampas sa buhay na ito. Ito'y pag-asang may muling pagkabuhay. Sa verses 20 hanggang 22 ay ito ang sinasabi: ngunit si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay bilang unang bunga ng mga namatay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong kay Adan ay namamatay ang lahat, gayon din naman kay Kristo
ay bubuhayin ang lahat. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nagbibigay katiyakan sa atin na ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin din. Ito ang pundasyon ng ating pag-asa sa gitna ng dalamhati. Sa verse 26 ng kabanata ay ito ang sinasabi. Ang huling kaaway na pupuksain ay ang kamatayan. Ang kamatayan ang sanhi ng ating pagdadalamhati, ngunit pinapangako ng Diyos na ito ay may wakas. Lilipas din ang pighati. Sa verses 51 to 55 ng kabanata ay ito ang sinasabi. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Isa itong pagdiriwang ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Sa gitna ng pagdadalamhati, may kasiguruduhan tayong ang kamatayan ay hindi ang huling kabanata. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa unang Korinto chapter 15 kung ikaw ay nagdadalamhati. Amang Diyos na puno ng kaawaan, sa oras ng aking pagdadalamhati, pinangahawakan ko ang iyong pangako sa muling pagkabuhay. Salamat sa tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Dahil dito, may pag-asa ko na ang pagkawala ay hindi panghabang buhay at ang kamatayan ay hindi ang wakas. Puspusin mo ako ng kapanatagan kahit ako'y lumuluha. Tulungan mo akong tumingin sa inaharap na may pananampalataya na ang mga mahal naming nasa iyo ay ligtas at bubuhayin muli sa araw ng iyong muling pagdating. Sa gitna ng pighati, ikaw ang aking aliw. Sa gitna ng kawalan, ikaw ang aking pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, na siyang nabuhay mag-uli, ako'y nananalangin. Amen. Unang Tesalonica, chapter 4, verses 13 hanggang chapter 5, verse 28. Ang mga nabanggit na talata ay isang makapangyarihang bahagi ng kasulatan na partikular na tumatalakay sa dalamhati ng mga mananampalataya, lalo na tungkol sa pagkamatay ng mga mahal sa buhay at nagbibigay ng pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. Narito ang mga eksaktong sanggunian mula sa unang Tesalonica chapter 4 verse 13 hanggang chapter 5 verse 28 na may kinalaman sa ating tema kung nagdadalamhati ka. Sabi sa unang Tesalonica chapter 4 verse 13, Mga kapatid,
Nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati na gaya ng mga taong walang pag-asa. Dito tuwirang tinutukoy ni Pablo ang mga nagdadalamhati. Ang paalala niya ay malinaw. Ang ating dalamhati ay dapat may kasamang pag-asa sapagkat ang mga namatay kay Kristo ay hindi nawawala ng tuluyan. Sa unang Tesalonica chapter 4 verse 14 ay ito ang sinasabi. Sapagkat kung naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ay dadalhin ng Diyos ang mga namatay na kasama niya. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang batayan ng ating pag-asa na nagbibigay aliw sa atin sa oras ng pagdadalamhati. Sa unang Tesalonica chapter 4 verse 16 to 17 ay ito ang sinasabi. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit at ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay aagawin kasama nila upang salubungin ang Panginoon sa alapaap. Ang mga pahayag na ito ay nagbibigay katiyakan na ang mga nauna sa atin ay hindi mawawala, kundi mabubuhay muli at makasama natin kay Kristo. Sa unang Tesalonica chapter 4 verse 18 ay ito ang sinasabi. Kaya't aliwin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Layunin ng mga katotohanan ito na aliwin ang nagdadalamhati, hindi tinatanggal ang sakit, ngunit nagbibigay ng makalangit na pananaw. Sa unang Tesalonica chapter 5 verse 8 ay ito naman ang sinasabi. Ngunit tayo na kabilang sa araw ay maging mahinahon na may baluti ng pananampalataya at pag-ibig at suot ang helmet ng pag-asa ng kaligtasan. Para sa nagdadalamhati, mahalaga ang pananampalataya, pag-ibig at pag-asa upang hindi lamunin ng kalungkutan. Sa verses 9 hanggang 10 ng chapter 5 ay ito ang sinasabi. Sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos sa kaparusahan, kundi upang tayo'y magkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay para sa atin, upang gising man o natutulog ay mabuhay tayong kasama niya. Ang gising man o natutulog ay tumutukoy sa mga buhay at namatay kay Kristo. Nagbibigay aliw ito na ang mga mahal natin ay kasama niya. Sa unang Tesalonica chapter 5 verse 11 ay ito ang sinasabi. Kaya't palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magpatibayan kayo gaya ng inyong ginagawa. Ito ay isang malinaw na panawagan na palakasin ng ating kapwa, kabilang ang mga nagdadalamhati. At sa unang Tesalonica chapter 5 verse 14 naman ay ito ang sinasabi. Aliwin ninyo ang mahihina ang loob, tulungan ninyo ang mahihina, at magtimpi kayo sa lahat. Ito ay direktang may kinalaman sa pagbibigay kaaliwan sa mga taong pinanghihinaan dahil sa lungkot. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa unang Tesalonica chapter 4 verse 13 hanggang chapter 5 verse 28
kung nagdadalamhati ka. Mapagpala naming Diyos, sa gitna ng aking pagdadalamhati, pinangahawakan ko ang iyong salita. Hindi ako nagdadalamhati na tulad ng mga taong walang pag-asa, sapagkat naniniwala ako na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At gayon din, bubuhayin mo rin ang mga mahal ko sa buhay na pumanaw sa pananampalataya. Aliwin mo ang puso kong sugatan. Patatagin mo ang loob ko na maghintay sa pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Bigyan mo ako ng kapayapaan na nagmumula sa pangakong makasama ko silang muli sa iyong piling. Salamat sa katiyakang ito na ang kamatayan ay hindi ang wakas, kundi simula ng walang hanggang buhay sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming pag-asa at tagapagligtas. Amen. Pahayag, chapter 21 hanggang chapter 22. Ang mga kabanata ng pahayag 21 at 22 ay paglalarawan ng bagong langit at bagong lupa. Isang napakagandang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa konteksto ng pagdadalamhati, ang mga talatang ito ay naghahatid ng pag-asa at katiyakan na ang lahat ng sakit, pagluha at kamatayan ay may wakas. Para sa mga nagdadalamhati, ito ay paalala ng darating na kaluwalhatian ng walang lungkot at luha. Naririto ang mga eksaktong sanggunian mula sa pahayag chapter 21 hanggang chapter 22 tungkol sa kung nagdadalamhati ka. Sabi sa chapter 21 verse 1, "At nakita ko ang isang bagong langit at bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at wala na ang dagat." Isa itong bagong simula kung saan wala nang kasalanan, kahirapan o pagdadalamhati. Ang buong nilikha ay isa sa ayos ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi sa pahayag, chapter 21, verse 3, "Masasabi na ngayon, ang tahanan ng Diyos ay kasama na ng mga tao. Mananahan siya sa kanila at sila'y magiging mga mamamayan niya." Isa pang dahilan ng kaginhawaan sa pagdadalamhati, ang mismong presensya ng Diyos ang siyang aliw at lakas ng kanyang bayan. Ito naman ang sinasabi sa pahayag chapter 21 verse 4. "At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati, ni ng panaghoy, ni ng kirot, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na." Ito ang pinakatuwirang tugon ng Diyos sa pagdadalamhati. Isang pangako na sa kanyang kaharian, ang lahat ng sakit ay mawawala. Ang pagluha ay pansamantala lamang at papalitan ng walang hanggang kagalakan. Sabi naman sa pahayag chapter 22 verses 1 hanggang 2, "Ipinakita sa akin ng ilog ng tubig ng buhay. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy ng buhay, na ang mga dahon nito ay para sa pagpapagaling ng mga bansa." Ang pagpapagaling ay sumisimbolo ng pagtatapos ng lahat ng uri ng sugat.
Ito man ay emosyonal, pisikal, o espiritual. Ito ay aliw para sa mga pusong sugatan sa pagdadalamhati. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa Pahayag chapter 21 hanggang chapter 22. Kung ikaw ay nagdadalamhati. Diyos ng walang hanggang kaaliwan, sa aking pagdadalamhati, ako'y kumakapit sa iyong pangako. Nananalig ako na darating ang araw na papahirin mo ang bawat luha sa aking mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, sakit, ni paghati. Bigyan mo ko ng pananampalataya na tumingin lampas sa aking dinaranas ngayon, sa bagong langit at bagong lupa kung saan ikaw ay mananahan kasama ng iyong bayan. Aliwin mo ako ngayon habang ako'y naghihintay sa araw ng kaganapan ng iyong mga pangako. Palitan mo ang aking pagdadalamhati ng pag-asa, ang aking luha ng kapayapaan, at ang aking lumbay ng pananabik sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang pag-asa ng bagong buhay. Amen. Saan hahanapin sa Biblia kung dumanas ka ng matitinding kabiguan? Kolosas chapter 1. Ang Kolosas chapter 1 ay puno ng mga paalala tungkol sa kataas-taasang kapangyarihan ni Kristo, ang kanyang papel sa paglikha at pagtubos, at ang kakayahan niyang panumbalikin at palakasin tayo kahit sa gitna ng kabiguan. Sa panahon ng matitinding kabiguan, ang mga talatang ito ay nagbibigay ng matibay na pundasyon ng pag-asa at katiyakan sa katapatan ni Kristo. Naririto ang mga eksaktong sanggunian at paliwanag batay sa Kolosas chapter 1 kung dumanas ka ng matitinding kabiguan. Sa verse 11 hanggang 12 ay ito ang sinasabi. Itinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Sa panahon ng kabiguan, natural ang panghihina ng loob. Ngunit sa talatang ito, ipinapakita na ang kapangyarihan ng Diyos ang nagpapalakas sa atin upang makapagpatuloy, hindi sa sarili nating lakas. Ang kabiguan ay pagkakataon upang maranasan ang supernatural na pagtitiis at kagalakan na galing sa Kanya. Sa verse 13 hanggang 14 ay ito ang sinasabi. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Maaaring nararamdaman mong lubos kang nabigo sa sarili, sa iba, o sa mga pangyayari. Ngunit paalala ito na niligtas ka na mula sa tunay na kabiguan ng kasalanan. Lahat ng iba pang kabiguan sa buhay ay pansamantala. Ngunit sa Diyos, ang tagumpay ay tiyak sa pamamagitan ni Kristo.
Sa verse 17 ay ito ang sinasabi, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Ang lahat ay hawak ng Diyos. Kahit ang kabiguan ay bahagi ng kanyang mas malawak na plano. Hindi ito labas sa kanyang kaalaman. May layunin ng bawat kabiguan sa buhay ng isang mananampalataya. Sa verse 24 ay ito ang sinasabi, nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. Si Pablo mismo ay dumanas ng maraming kabiguan at pagdurusa, ngunit itinuturing niya ito na kagalakan kung ito'y may saysay sa plano ng Diyos. Ang kabiguan ay maaaring maging bahagi ng pagsunod at paglago sa pananampalataya. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa Colosas chapter 1 kung dumanas ka ng matitinding kabiguan. Amang nasa langit, sa oras ng kabiguan, ako'y lumalapit sa iyo. Punuin mo po ako ng iyong kapangyarihan upang ako'y makapagpatuloy kahit sa gitna ng sakit at pagkalugmok. Turuan mo kong magpasalamat kahit hindi ko nauunawaan ang nangyayari. Salamat po dahil iniligtas mo ako mula sa kadiliman at dinala sa kaharian ng iyong anak na si Jesus. Sa Kanya, mayroon akong katubusan at kapatawaran. Sa aking kabiguan, paalalahanan mo ko na ikaw ang may hawak ng lahat. Palitan mo po ang aking pagod ng lakas, ang aking luha ng pag-asa, at ang aking takot ng pananampalataya. Naway magbunga ng kabanalan ang bawat kabiguan at ituro ako sa mas malalim na tiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Unang Pedro chapter 1. Ang unang Pedro chapter 1 ay isang makapangyarihang bahagi ng kasulatan na isinulat para sa mga mananampalatayang dumaranas ng matitinding pagsubok. Kapag ikaw ay dumaranas ng kabiguan, ito man ay maparelasyon sa iyong kabuhayan o ito man ay iyong pangarap o panloob na pakikibaka. Ang kabanatang ito ay nagbibigay ng walang hanggang perspektibo na may layunin ng bawat sakit at may pag-asa sa gitna ng pagkalugmok. Naririto ang mga eksaktong sanggunian at paliwanag batay sa unang Pedro chapter 1 kung dumanas ka ng matitinding kabiguan. Sa verses 6 hanggang 7 ay ito ang sinasabi, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan
sa araw na mahayag si Jesucristo. Sa gitna ng kabiguan, may layunin ang pagdurusa upang subukin at linisin ang ating pananampalataya. Hindi nasasayang ang kabiguan sa kamay ng Diyos. Katulad ng ginto sa apoy, ang kabiguan ay proseso ng pagpapadalisay. Sa verses 3 hanggang 5 ay ito ang sinasabi. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang inihintay ninyo ang kaligtasang nakandang ihayag sa katapusan ng panahon. Kahit mawalan ka ng lahat dito sa lupa, may hindi nababagong pag-asa at walang hanggang mana na naghihintay sa iyo. Hindi masusukat ng kabiguan ang yaman mo sa Diyos. Sa verse 30 naman ay ito ang sinasabi. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Ang kabiguan ay hindi katapusan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na ihanda ang ating isipan at tumutok sa darating na biyaya. Ang pananampalataya ay humahawak sa hinaharap na pag-asa, hindi ang sa kasalukuyang sugat. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin. Batay sa unang Pedro chapter 1, kung dumanas ka ng matitinding kabiguan. Amang banal, sa gitna ng matitinding kabiguan, ako'y dumudulog sa iyo. Tulungan mo kong makita na kahit ako'y nasasaktan ngayon, may layunin ang lahat ng ito. Tulad ng ginto na sinusubok sa apoy, linisin mo po ang aking pananampalataya upang ito'y maging totoo, dalisay, at karapat-dapat sa iyong kaluwalhatian. Salamat sa buhay na pag-asa na mayroon ako dahil kay Kristo. Kahit mawalan ako ng mga bagay dito sa lupa, ang aking tunay na kayamanan ay nasa iyo. Palakasin mo ako upang hindi ako manatili sa pagkadapa, kundi magpatuloy sa pananampalataya. Ituon mo ang aking puso sa kaluwalhatian na darating, hindi sa sugat ng kasalukuyan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alam mo ba na iniibig ka ng Diyos? Sabi sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaso, may problema.
lahat ay makasalanan. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi sa Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Lahat ay maaaring maligtas. Sabi sa Pahayag chapter 3 verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Sabi sa Roma chapter 10 verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Kung gayon, samahan mo ako sa panalangin. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ito ang katiyakan ng isang mananampalataya. Sabi sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabi sa Juan chapter 5 verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sabi sa Juan chapter 20 verse 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga awit, chapter 4, verse 8. Sa aking pagiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Kawikaan, chapter 3, verses 24 to 26.
Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin. At lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Mga Ngaral, chapter 5, verse 12. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Mateo chapter 8 verses 24 to 26. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan nila ng mga alagad si Jesus at ginising. "Panginoon, iligtas ninyo kami. Mamamatay kami," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon.